Hey guys, iwasan yung 5 mahinang smartphone na to na medyo mahal naman ng presyo. Unang-una itong si Redmi Note 13 Pro 4G. 14,000 yung kanyang SRP. Para sa may Helio G99 Ultra lang na processor. Masyadong mahina yan para sa napakamahal na presyo niya. Camera na nagpamahal sa smartphone na to dahil naka 200 megapixel siya. Saka 67 watts sa charger. Ang problema, napakarami natin pwedeng magpilian na mayroong at least 108 megapixel ang main camera. Tapos saka 5G na. At syempre, mas malakas sa processor. Asip naman, kailangan mo ng 200 megapixel lagi na main camera. Dahil sigurado madalang mo rin naman magagamit yan. Compare sa mas malakas sa processor na lagi mo mapapakinabangan. Pangalawa, itong kakambal ni Redmi Note 13 Pro 4G. Syempre si Poco M6 Pro 4G. Literal na halos isang smartphone lang sila. Magkaiba lang sila ng megapixel sa may camera niya. Dahil naka 64 megapixel lang si Poco. At 200 nga si Redmi. Pero sa may performance saka sa may processor nga same lang naman sila. Na merong Helio G99 Ultra. Even sa may design isa lang din sila. Mas logical pang bilhin si Poco dahil 12,000 lang siya. Compare nga kay Redmi na 14,000. Ang problema, masyado pa rin mahina ang G99 para sa may 12,000 nga na presyo. Madalas nasa around 7,000 pababa na lang mga naka G99 na processor. Dahil ka ng Poco M5 na luma na. Pangatlo, para sa may 17,000 na SRP. Masyadong mahina itong si Honor X9B. Yes guys, hindi naman gaming phone to. Dahil nga yung tibay daw ang binabayaran dito. Ang kaso nabasag naman siya nung sinubukan kong ibagsak. Snapdragon 6 Gen 1 siya. Masyadong mahina yan para sa may 17K. Dahil kasing lakas lang yan halos ng Snapdragon 695 5G. Na madalas nasa kulang 10,000 na lang ng mga presyo ng mga smartphone. Pangapat, kahit ako di na ako bumili ng smartphone na to dahil nga pag nakita mo palang yung specs is masyado na siyang lugi para sa akin. Ito si Realme 12 Plus 5G. Dahil 17K din yung kanyang SRP. Is naka-Dimensity 7050 siya ng processor. Kasing lakas lang yun guys ng Narzo 50 Pro 5G. Na madalas is naka 7,000 na lang pagka naka-sale. Saka kasing lakas lang yan Cherry Mobile Aqua GR na naka-AMOLED curved display. Kaya kung aasahan nyo ng malakas sa games itong si Realme 12 Plus, baka masaktan ka lang. Buti pa bumili ng Realme 10 Pro Plus 5G na naka-AMOLED curved display din. Same processor lang sila ng bago na Realme na yan. Pero napakaganda ng overall na specs compare sa may bago na yan. Tapos mas mura pa yan. Panglima itong si Poco 6 Pro 5G. Para sa may 12,000 na SRP, masyadong mahina ito para sa may Dimensity 6080 5G lang na processor niya. Kasing lakas lang yan guys ng Itel P55 5G. Na around 5,000 lang ang presyo. Pero syempre lamang sa design, sa may charger. Sa display saka sa may battery si Poba. Pero sa may performance, same lang sila sa mga games na mga lalaroin natin. Mas okay pa si Tecno Camon 20S Pro 5G. 11.5 lang yung kanyang SRP. Pero di hamak na mas malakas compare sa may Poba 6 Pro 5G na yan. Kaya kung pinag-iisipan yung bilhin as gaming po yung mga smartphone na yan, wag na guys, siguradong masasaktan ka lang. Thanks for watching.